Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Sa
Ama namin Diyos, maraming salamat po Ama. Muli kaming nakasapit, mapayapa sa banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat Ama sa pag-iingat at pagliligtas mo sa amin. Salamat po nakatatagal kami sa harap ng mga pagsubok. Nakapagpapatuloy kami, Ama, sa aming mga paglilingkod sa iyo. Salamat, Ama. Salamat po ng napakarami sa aming mga pagsamba. Lagi ka naming nakakapili. Ang iyong banal na espiritu, laging nadarama ng aming mga puso. Nagbibigay lakas na sa amin. Nagbibigay kaaliwan sa aming buhay na puno ng kalumbayan. Salamat po aming Ama, nananatili ang pananampalataya. Nagpapatuloy sa pagsisika. Ipinakikipagbaka ang aming kahanalan. Nakatuon ang aming paningin sa iyong mga pangako. Ang buhay na malwalhati sa bayang banal. Doon ka namin makakapiling magpakailan-kailanman. Wala ng pagluha. Wala ng hirap. Wala ng kamatayan. Nasasabik kami aming Ama na makarating na kami sa iyong tahanan. Palibasay ang buhay namin sa mundong ito. Punong-puno ng mga bagabag sa buhay. Salamat na lamang ng marami sa iyo. Hindi mo iniiwan ang iyong mga anak. Panginoong Yesus, salamat ng marami. Salamat sa iyong pag-alalay at pagtulong sa amin. Ang pamamagitan mo sa amin sa Ama, siyang nakapagpapanatili ng aming pag-asa. Laging dinirinig ng Ama ng aming mga daing. Patuloy na sinasanggap ang kanyang mga biyaya. Panginoong Yesus, salamat sa iyong pag-unawa. Salamat sa iyong pagtitiyaga. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Linisin mong muli ang mga lingkod mo. At maawa kang tanggapin ang aming mga pagsamba. Pinupuri ka ng aming mga kaluluwa. Ama, nakagaya kaming muling tumanggap ng iyong mga salita. Mga aral na itinuro ng Sugo at ng kapatid na Iran Manalo noong sila'y nabubuhay. Patuloy naming sinasariwa sa ganitong mga pagsamba. Patuloy naming maging gabay at tanglaw sa aming buhay at pamumuhay sa daigdig. Para wala nang sino man sa amin ang maligaw, kundi lahat kami makapamalagi sa daan patungo sa aming kaligtasan. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin at mamamalagi ka po sa aming pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Mahal na kapatid. Ang taong tinatamasa ang kasaganaan sa buhay, mabuting kalusugan at payapang pamumuhay, ay natural na nasisiyahan at kontentado sa buhay. Gayun din po naman, ang pamilyang payapa at maligayang nagsasama. May matatag na kinabubuhay at masiglang naglilingkod sa Diyos.
ay nabubuhay na kaaya-aya at puno ng kagalakan at pag-asa. Balit mayroon pong mga sandali na biglang dumarating sa buhay ng tao ang mga bagyo ng pagsubok. Ang buhay po ng tao ay katulad ng panahon na hindi laging maaliwalas at payapa. Biglang dumarating ang unos at iba't ibang kalamidad. Paano po natin dapat harapin at pakitunguhan ang mga bagyo o pagsubok ng buhay? Ito po ang mahalagang pag-aralan natin, lalo na nga ang ating panahon ay sagana sa mga pagsubok. Ano po ang maaring dumating at hindi maiiwasan sa buhay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Unang Pedro 4:12, ang sabi ng Biblia, huwag kayong magagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. Ang mga pagsubok ng buhay ay hindi po maiiwasan ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang lalong mabigat? Bigla itong dumarating sa buhay natin sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Na ang sabi ng Biblia, dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Subalit ano po ang tagubilin? Ang sabi, huwag kayong magagtaka. Bakit po ipinahihintulot ng Diyos na tayo paraanin sa mga pagsubok ng buhay? Unang Pedro 1:7, ang sabi ng Biblia, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa dito ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang sapat. Makaswid, ang ating pananampalataya ang sinusubok ng Diyos sa atin. Ano po ang gusto ng Diyos na matiyak? Kung tayo ay tapat sa Kanya. Kasi kaya lang tayo naglilingkod sa Kanya dahil maalwan ang ating buhay. Kaya pinararaan niya tayo sa mga pagsubok para malaman niya na tayo ay maglilingkod pa rin sa Kanya. Kahit ang buhay ay mamigat at mahirap. Kaya maling reaksyon ang agad na manghina at tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Paano natin mapatutunayan sa Diyos ang ating katapatan sa Kanya kung ganito kahina ang isang kapatid? Di ba? Hindi siya makapapasya sa pagsubok ng Diyos. Parang examen yan sa paaralan. Binibigay po pa lang sa iyo yung papel, yung examen. Nakita mo, tila mahirap. Hindi ka susuko ka na kaagad, bibitiwan mo na. Manghihina ka na kaagad. Hindi ka makapapasya. Ganyan din sa buhay natin. Sa ating mga paglilingkod sa Diyos. Yung pananampalataya, gusto ng Diyos, makita kung tapat. Gusto ng Diyos na siya ang ating ipagpapauna. Siya ang ating pipiliin. Higit kanino man at sa anumang bagay na kahit dumating ang mga bagyo, maaring magpabagsak sa atin ay hindi tayo bibitiw sa Kanya. Paano dapat harapin at pakitunguhan ang mahigpit ng mga pagsubok ng buhay? Unang Pedro 4:13. Ang sabi ni Apostol Pedro, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Ang ating pagbabasa ng mga pagsubok ng buhay ay pakikibahagi natin sa mga paghihirap ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat itong ikaganap.
Wala naman siguro sa ating narito na hindi niya alam ang unang-unang naghirap ng mga tiisin ay ang ating Panginoon Yesu Cristo nung siya'y narito pa sa lupa. Di ba? Bago pa siya mamatay doon sa krus. Kasakot-sakot na hirap ang dinaanan niya. Kaya tayo man bilang sangkap ng kanyang katawan, dapat din nating pagdaanan. Yung dinaanan ng Panginoong Jesucristo ng mga pagsubok, pagdaraanan at patuloy na pagdaraanan din natin. Sapagkat yun ang pakikibahagi sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga paghihirap. Ano ang idudulot nito sa atin? Ang sabi ng Biblia, upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalwalhatian. Kaswid, mga kapatid, hindi po kalugihan at lalong hindi walang kabuluhan ang pagbabasa ng mga pagsubok ng buhay. Ito po ang ikanulubos ng ating kaligtasan at kalwalhatian pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ano po naman ang sinasabi ni Apostol Santiago tungkol sa mga pagsubok? Santiago 1:2-4, ang sabi niya, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Napansin ba niyo? Nagkakaisa ang mga apostol sa pagtuturo at pagpapayo sa atin tungkol sa mga pagsubok na ating nararanasan. Ang sabi po kanina ni Apostol Pedro, huwag kayong magagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Sa halip, magala kayo. Ang sabi naman ngayon ni Apostol Santiago, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. O di ba pareho lang? Iisang kanilang itinuturo. Anong mabuting ibubunga sa atin kapag nalampasan at sa pagtagumpayan natin ang mga pagsubok ng Diyos sa ating pananampalataya? Sabi ng Biblia, nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Hindi ba totoo ito sa realidad ng buhay, mga kapatid? Dahil po sa mga pagsubok, natututo tayong magtiis. Kapag naging matiisin tayo, nakakaya natin ang lahat. Kahit anong bigat pa ng mga pagsubok. Di ba? Anong ating napatutunayan pagkatapos? Ang ating katatagan at katapatan sa Diyos. Kasi naging matiisin ka. Dahil sa pagkamatiisin mo, nakapagpatuloy ka eh. Nananatili ka eh. Kaya ano nahayag? Yung katatagan mo. Dahil kung hindi ka matatag, wala ka na. Ano napatunayan mo? Yung katapatan sa Diyos. Eh saan tayo dadalhin ng ating katatagan at katapatan? Sa kasakdalan o kaganapan. Upang maging karapat-dapat sa kalwalhati ang mahayag para sa atin. Kaya pala para sa mga apostol, dapat natin ikaganap ang mga pagsubok sapagkat bagaman magpapahirap at magpapabigat ito ng ating buhay, subalit ito naman ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Hindi ka makararating sa kaligtasan na hindi ka daraan sa mga pagsubok. Baga sa isang dakong iyong pupuntahan, destinasyon mo, meron kang daan, kalsadang dinadaanan, papunta doon sa destinasyon mo. Kung ano yung naroon sa daan, hindi mo maiiwasan yun. Kasi patungo ka sa destinasyon, yun talaga ang daan eh. Ano ba ang ating destinasyon? Sa ating paglalakbay sa mundong ito, mga kapatid, nakikiraan tayo sa daigdig na ito. Ang tunay nating destinasyon ay ang kaligtasan at ang pananahanan sa bayang banal. So, mayroon talagang daan patungo ron.
Ano inilagay ng Diyos na doon sa daan? Yung mga pagsubok. Paano ka iiwas to? Kailangan mo talagang lampasan yun. Pero pag nalampasan mo, ano ang mahahayag? Yung kalwalhatian natin. Katulad ng kalwalhatian ni Kristo. Darating tayo ron. Kaya dapat bakit po dapat tayong magsanay at masanay na harapin at malampasan ang mga pagsubok ng buhay? Sapagkat narito pa tayo sa sanlibutan eh. Kaya anong panalangin ng Panginoon Jesucristo sa Diyos sa ating kapakanan? Dahil narito pa tayo sa sanlibutan. Juan 17:11, ang sabi niya, ang mga ito ay nasa sanlibutan, tayo ang tinutukoy. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila. Yun ang panalangin ni Kristo noon. Narito pa siya sa lupa. Dinalangin niya tayo. Ang mga kaanib sa kanyang iglesia. Kapagkat narito siya sa sanlibutan noon, naranasan niya ang lahat ng mga kapaitan sa buhay. Kaya idinalangin niya tayo sa Diyos. Ano ba narito sa mundo na hindi natin maiwasan masagupa? Juan 16:33, ang sabi ni Kristo, sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian. Naranasan niya yun eh. Kaya idinalangin niya sa Ama, ingatan mo sila. Tayo. Ipinagtagubilin tayo ng Panginoon sa Kristo sa Ama bago pa siya umakyat sa lupa. Kaya dapat tayong masanay at magsanay sa pagbabasa ng mga pagsubok ng buhay sa daigdig na ito bilang paghahanda po sa atin sa tunay nating tahanan. Bakit? Saan ba ang tunay na pagkamamamayan ng mga hinirang ni Kristo? Filipos 3:20 ang sabi ng Biblia. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Madalas nating naririnig, di ba mga kapatid, sa ating mga pagsamba. Yung sinasabi lagi ni Apostol Pablo, tayo'y mga manlalakbay lamang na nakikiraan sa daigdig na ito. Hindi ito ang ating tahanan. Estranghero lang tayo rito sa daigdig. Kaya hindi ka dapat tumigil sa daigdig na para bang ikaw ay taga rito na ginagawa mo ang lahat ng bagay na ginagawa ng mga tao sa sanlibutan. Kung paano silang nabubuhay sa kanilang sariling kagustuhan, ay ganun na rin ang iyong ginagawa. Hindi alinsana kung ano kalooban ng Diyos. Wag. Tayo nakikiraan man sa mundong ito. Ang lagi nating isinasaalang-alang kung ano yung aral ng Diyos. Kaya sa lahat ng ating gawain, sa lahat ng aspeto ng ating buhay at pamumuhay, lagi nating isinasaalang-alang ang mga salita ng Diyos. Kung gagawin ko ba ito, hindi ko ba malalabag ang aral ng Diyos. Kung ako ba'y tutungo sa lugar na yun, hindi ba mapapahama o mapipinsala ang aking karapatan bilang anak ng Diyos? Kung ako'y darating o kung ako'y pupunta sa lugar na yun o kung ako'y gagawa ng ganito, baka rarating pa kaya ako sa bayang banal na siyang aking tunay na tahanan? Kung hindi niya kami. Ganyan ang isang iglesia ni Kristo na nakikiraan sa daigdig na ito. Nauunawaan niya sa kanyang sarili sa lahat ng sandali. Siya ay hindi taga rito sa daigdig, kundi ang kanyang pagkamamamayan ay nasa langit. Kaya doon nakatuon ang kanyang paningin. Ano pangako ng Panginoon Jesucristo? Sa kanyang mga hinirang na hindi natin dapat kalimutan, mga kapatid. Sapagkat dito maraming kapigatian. Kaya dapat tayong masanay sa mga pagsubok.
Ano pa nga kung iniwan ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa mga langit na dapat magsilbing inspirasyon natin habang nakikipagbaka tayo ng mga pagsubok ng buhay. Juan 14:2 hanggang 3, ang sabi niya, sa bahay ng aking Ama, ako'y panuroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Narito pa siya sa lupa nung sinasabi niya, pahayag na ito. Sinasabi niya sa mga inirang niya, tayo ang pinatutungkulan niya ng mga pahayag niyang ito. Ako'y paroroon sa bahay ng aking Ama upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, babalik ang Panginoong Jesucristo. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Saan ba naroon ngayon ang Panginoong Jesucristo? Naroon sa piling ng Ama. Nandun sa kaharian ng Diyos. Naroon siya sa kanan ng Ama. Hinihintay niya ang araw na itinakda ng Diyos. Kung kailan siya isusugo ng Diyos para matupad ang paghuhukom na itinakda ng Diyos sa sanlibutan. Sa araw ng paghuhukom, tutuparin ni Kristo ang kanyang pangako. Muli siyang paririto. Hindi lamang para hukuman ang mga taong nabuhay ng kasama sa kasamaan, kundi para kaunin niya tayo. Tayo na mga naging hinirang niya. Nagtiis ng maraming mga pagsubok na sa mahabang panahon, ipinakipagbaka ang pananampalataya sa harap ng iba't ibang uri ng pagsubok ay pinakipagbaka niya ang pananampalataya. Nalampasan niya at nagpatuloy hanggang sa nakarating sa hangganan ng kanyang paglalakbay. Inabot ng kamatayan, naging tapat sa Diyos. Dumating ang araw ng paghuhukom. Sasalubong siya sa Panginoong Jesucristo sapagkat kabilang siya sa mga unang bubuhayin mag-uli para tanggapin ang gantimpala ng katapatan, ang pananahanan sa piling ng Diyos. Natupad ang pahayag ni Kristo upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Bakit dapat buong kasabikan natin gagaling makapanahan sa piling ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo sa bayang banal? Apokalipsis 21:2 at 4, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nalalaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamasin. O ng pananambitan man. O ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparamdam. Kabaliktaran ng buhay sa daigdig na puno ng kadalamatian. Puno ng pananambitan. Maraming kahirapan, sagana sa mga pagdurusa. Pero doon sa tunay nating tahanan, na siyang ating destinasyon, wala ng pagluha, wala ng gutom, wala ng pag-uhaw. Higit sa lahat ay wala ng kamatayan. Pawang kaligayahan at kapayapaan ang tatamasahin natin doon sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Ano man ang mga pagsubok natin ngayon, gaano man kabibigat,
Alam namin ang Ima sa inyo. Mahigpit ang mga pagsubok. Ang pag-uusig ay hindi tumitigil. Ang Ima'y nagtitiis pa rin sa mga dakong hindi nila alam. Sapagkat nagtatakot. Ang Ima'y nakakulong pa rin. Subalit punong-puno pa rin ang pag-asa. Ang Ima'y inaabot na ng karamdaman. Pero hindi tumitigil sa paglilingkod sa Diyos. Hindi naglalaho ang pag-asa na isang araw ay darating ang Panginoong Yesus para kunin tayo at dalhin sa piling ng Ama at dumuon magpakailan-kailanman. Huwag tayong bibitiw, mga kapatid. Magkita-kita tayong lahat sa bayang banal. Tumayo kayo, mga kapatid. At tayo mananalang. Ama namin Diyos, maraming salamat aming Ama. Napakahalaga ang leksyong aming tinanggap ngayon. Sapagkat bating mo kung gaano kabigat ang mga pagsubok na patuloy namin binabaga. Salamat Ama sa liwanag ng iyong mga aral. Tunay na ginagabayan mo kami. Binibigyan mo kami ng patnubay sa aming paglalakbay sa mundong ito, sa aming pakikiraan sa daigdig. Hangad mo kami makarating sa piling mo. Tulungan mo po aming Ama. Mahisa katuparan namin ang mga tagubilin mo sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Hanggang naming matapos ang aming takboy. Gusto namin magtagumpay sa mga pagsubok. Kaya huwag mo kaming bibitiwan. Huwag mo kaming iwan. Hindi namin kayang mag-isa. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Halika pa, Ama, sa piling namin. Lamusin mo ang aming kagalakan. Palakasin mo kami ng lamunan. Alisin mo kung may makita kang alinlangan sa puso namin. Ganap kaming sumampalataya. Pagka kami nakipagmaka, pagka kami nagtiis, hindi mo kami mababayon. Ikaw ang aming magiging lakas. Ikaw ang aming magiging tulog. Idadalhin mo kami sa iyong kaunyan. Huwag ibitiwan ang aming mga anak, ang mga kabataan. Pangunahan mo kanilang mga puso. Huwag silang maghangad ng mga bagay sa sanlibutan na ikapipinsala ng kanilang kalanan. Ikaw ang ipagpaula nila sa kanilang buhay. Lagi nilang pagtalagahan ng mga pagsamba at laging mabuhay sa pagsunod sa iyong mga aral. Ang mga may sakit na lalahanin mo. Pagalingin mo ang mga lipod mo, lalo na kapatid na Teddy. Pagkaloob mo pa ang buhay at lakas. Ang mga nasa bilangguan, maawa ka po, palayain mo na sila. Tulungan mong makapiling na nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming iwan, Panginoon. Maawa ka po sa iyong pagbabalik. Huwag mo kami kalilimutan. Kaming mga lingkod mo na nagtiis ng maraming mga pag-uusig. Ipinagpauna ang aming kaluluan.
hindi tumigil sa pagsunod. Huwag mo kaming kalilimutan. Isama mo po kaming lahat sa bayang mo na dayupa. Ama, nagtitiwala kaming lubos. Narinig mo ang aming mga panalangin at muli mong pinasmasan ang iyong mga anak. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yeso Cristo.